Padami na raw ng padami ang tanga dito sa bansa natin mga pre. Simula nang mauso ang content creation. At gusto ko lang mag-disagree sa thought na yan. No? Hindi ako nag-a-agree na dahil sa content creation, dumadami na yung tanga dito sa bansa natin. Kasi naniniwala ako na matagal nang maraming tanga sa bansa natin. No? Matagal nang mataas ang supply natin ng mga taong hindi gaano nag-iisip o pinili na lang na hindi isipin yung mga importanteng bagay. Kung hindi ka kumbinsido na populated tayo ng tanga, gusto lang kita tanungin, sino ang mas malaki ang tsansa na manalo dito sa bansa natin bilang isang mambabatas? Dating artista na walang background sa politics, dating noontime show host, dating nasangkot na sa kriminalidad at nakulong na dahil sa pagnanakaw, isang random na kaapelyido lang ng mga politicians na matagal nang namumuno sa bansa natin na wala naman talagang matinong track record at background, or isang lawyer na may magandang track record na wala pang bahid ng kriminalidad, na pag tinanong mo kung ano yung magagawa niya para sa mga taong gusto niyang pamunuan, kaya kanyang sagutin ng buong talino dahil pinag-aralan niya hindi lang yung batas kundi yung sitwasyon ng mga taong gusto niyang tulungan. Sino sa tingin niyo ang mas may tsansang manalo dito sa bansa natin? Hindi nyo na kailangan sagutin dahil paulit-ulit na yan sinubukang sagutin dito sa bansa natin tuwing may eleksyon, at alam nating lahat na kung national IQ test yung eleksyon dito sa bansa natin, matagal nang na-confirm na hindi ganoon kataas yung IQ ng bansa natin. So hindi ako naniniwala na dahil sa content creation dumadami yung tanga sa bansa. Matagal nang maraming tanga dito sa bansa natin mga pre. At pinapanatili natin tanga sa iba't ibang paraan gaya ng pananatili nating basura yung sistema ng edukasyon sa bansa at pagpapanatili ng kahirapan dito sa bansa. Para nga naman yung mga tao mas focus na lang sa pagpapatikom ng kalam na sigmura nila kaysa mag-isip pa dyan sa isang sulok. Iniisip kung paano bang mali sa bansang to. At kaya lang naman tayo nasa topic na to mga preno dahil may nag-trending na naman na isang tanga online. At hindi lang siya basta tanga mga preno, isa siyang unoriginal na tanga dahil nung napanood ko to, alam ko kung saan niya eksaktong ginaya to. So ito yung idea ng content ng taong to. Nagpanggap siyang kuhol sa kalsada ng Pilipinas pre. Sa kalsada ng Pilipinas kung saan kahit walang kagaya niyang tanga na makaisip ng ganito traffic na antimano. At bukod sa nakakabuisit yung naging desisyon niya mga preno, nakakabuisit siya para sa akin kasi alam ko kung saan niya eksakto kinuha to Tatanga-tanga na nga yung idea mo, kinopya mo pa sa iba. Yung idea niyang to galing kay Remy Gaillard mga preno. Ito ay in-upload 16 years ago. So dyan niya ginaya yung video mga preno. Ang pinagkaiba lang nila, ginawa niya to sa isa sa pinakamatraffic na bansa. Sa lugar kung saan kahit walang bobong kagaya niya, nakakabuisit na yung traffic. So nakuha naman niya yung gusto niya mga preno. Nag-trending naman si tropa. Tapos gumawa siya ng public apology mga pre. Sa pinaka-typical Filipino content creator na paraan mga tol. Yo, what's up mga kaibi? Ako dahil si Brian Pimnasi. Nandun pa yung tagline niya Yo, what's up mga Yo, what's up mga ka-idol? Yo, what's up mga kamuka? Tayo na, ito yung nakabuisit yung typical na Filipino vlogger recipe. Meron silang tawag sa fanbase sila. Yo, what's up mga kaganto? Yo, what's up mga kaganyan? Yo, what's up mga kaibi? Ako dahil si Brian Pimnasi, aka Boss LB. Sinabi pa yung mga nickname niya aka ganito. Jesus Christ, man. Pag nga Snailman, kanang mo-volunteer dahil ko nga madto ko sa police station nga mga ipagpasaylo sa akong safe nga nabuhat. Sadly, hindi ko maintindihan yung language niya. Ito na lang yung translation mga pre. Humihingi ako ng paumanhin, hindi talaga maganda ang ginawa ko. Nakakos ako ng public disturbance sa kalsada sa mga nagtatrabaho, nagmamadali, nag-cause ako na malate sila. Sa mga content sa susunod, before ako magpo-post, i-check ko kung hindi ba naka-istorbo o nakagawa ng mali. Hindi mo i-check bago ako mag-post, I-check mo yung utak mo, i-check mo yung thought process mo. Hindi mo i-check bago i-post. Kasi ibig sabihin nagawa mo na yung isang bagay. Huwag kang mag-think before you click post, Mag-think ka before everything else. Mag-isip ka bago mo gawin ng kahit na anong bagay. Pero katangahan na hindi nakakabigla sa bansa na naman natin mga pre. Sa this video mga idol, ari na si Boy Tapang ng Kalinog Mainom tayo ng gasolina. At saka sa mga bata dyan, huwag yung giyahin ko puro content creator lang ka imo sini yung mga bata dyan. Hindi ka mo mag-kwadra. Hindi mo pagayahin yung ginagawa ni Boy Negro. Why? Bakit?
So yan, nagtamo siya ng 3rd-degree burn mga pre, no? At yung huling nakita ko, nanghihingi siya ng financial assistance dahil sa nangyari sa kanya. So yan, maintindihan mo kung bakit iniisip ng mga tao no, na parami ng parami ang tanga dito sa bansa natin. Pero ako naniniwala ako na matagal na maraming tanga na highlight lang ngayon, no? Nabibigyan lang sila ng pagkakataon na ipakita yung sarili nila. Sa panahon kasi natin ngayon, mga pre, no, attention is currency. Sadly, may reward ang attention sa iyo, no? Pangit na attention man yan o maganda, meron siyang reward na monetary. Hindi man ganun kalaki, no? Kasi hindi aware yung mga tao na ang liit na ng sahod sa Facebook, diba? Sobrang liit na ng pwede mong kitain. Isipin mo, yung reels ko nung nakaraan, 1.4 million. 1K lang yung kanita ko. Hindi aware yung mga tao no, na hindi ganoon kalaki yung kita mo despite the fact na marami kang views. No? Tapos isipin mo, madidiscover mo to after mo sunugin yung sarili mo. Nakakalungkot mga pre, sa totoo lang. No? Nakakalungkot, nakakabuisit, pero sadly, magpapatuloy yung mga ganitong bagay mga pre. Kasi nung gumawa ako ng content tungkol dito sa kawalang kwentahan ng mga pinagpo-post ng ibang tao, no? Nung gumawa ako ng video no, na pinag-uusapan natin, yung mga corny at walang kwentang reels, yung bagong sintomas ng kahirapan dito sa Pilipinas, marami pang nagalit sa akin mga pre. Kaya wala daw basagan ng trip, no? Wala naman daw silang sinasagasaang iba at wala naman daw silang ginagawang masama. Well, wala nga silang sinasagasaang iba, no? Masarap lang sila sagasaan bigla. At wala silang ginagawang masama sa ibang tao, sa sarili lang nila. Tapos may nag-comment pa sa akin dito mga pre, sabi niya, "Huwag kang hipokrito." Mali pa yung spelling niya, hipokrito. Kahit di mo sabihin, alam kong pera lang din habol mo, nagmamalinis ka pa pre, pare-parehas lang naman kayo. Nasabi niya to, no? Kasi sinabi ko dun sa video na hindi ko sinimula ng content creation para sa pera. At totoo yun pre. Kasi nagsimula ako sa Facebook 2013. Nagsimula ang monetization ng Facebook 2017. At gumawa lang ako ng video kahit nag-exist na yung monetization, kahit pa marami na akong followers, 2023. Hindi ako nag-monetize in 2017 onwards. No? Hindi ako tumalon agad kasi hindi ko pa trip gumawa ng video contents. Yeah, soon. Malay mo, magkaroon ako ng sipag na ayusin pa tong content creation. Pero for now, parang hindi siya sa akin eh. Hindi ako patungo sa direction na yun. For now, titingnan natin. Marami yung nagsasabi sa akin na ba't di mo try gumawa ka na, mag-focus ka sa YouTube din, focus ka sa paglalabas ng video content. Sa akin maganda yung idea, pero kung hindi mo siya gustong gawin, hindi, saan siya mapupunta, di ba? If you're just doing it sa opportunity na may audience ka na kasi, tas yun lang yung dahilan mo kaya gagawa ng YouTube videos, wala ka man lang grand idea na ano yung gusto mong ilabas, magfe-fail eh. Magfe-fail yung channel eh. Tsaka yung feeling mo na parang ginawa ko lang ito kasi sinabi sa akin. Oo. Yung autonomy mo. Hinayaan ko yung interest ko na mapunta doon naturally, no? Kaya ginagawa ko to ngayon. Then it worked out for me, no? Maraming tao interesado sa mga sinasabi ko. Tapos nakatawa to, sabi niya, "Tangina mo, di wag mo panoorin, dami mong alam." Ba't mo akong pinapanood, di ba? Kung galit ka, kung ayaw mo rin, huwag mo rin ako panoorin. Ito ba, sabi ni Magnificent Awesome, pare-pareho lang kayo TPC, na una ka lang at mas advance sa mga tools mo. Pero kung sasabihin mo na ginawa mo ang page mo nang walang hinihintay na pera na papasok in the future, isang malaking kalokohan. Tol, 17 years old nga lang ako nung sinimulan ko yung page ko, 2013 yun. No? 2017 nagkaroon ng FB monetization. Ano bang hindi nyo mag-gets, diya? Na pwede kang magkaroon ng interest sa content creation na hindi pera agad yung nakikita mo. At mas magiging sincere yung creativity mo, no? Mas magiging sincere na gusto mo lang magbahagi pag passion mo lang talaga mag-create. Ano yung hindi nyo mag-get sa konseptong yun, pre? Ngayon, kumikita ako, pumipera ako, no? Kasi nagtugma na yung monetization at yung dati ko pang interest nung bata ako. Ayaw ko ba? Sinasabi ko bang ayaw ko sa pera? Hindi, pre. Sinong may ayaw sa pera? Sinong tanga na ayaw sa pera? Ang sinasabi ko lang, pag yan lang yung tanging dahilan kaya ka nagsisimula sa ganito, malaki ang chance na hindi mo siya magawa ng tama. Malaki ang chance na posible mong gawin yung mga hindi na dapat ginagawa ng isang tao para sa attention lang, no? Dahil lang hayok na hayok ka sa numero na pwedeng magbigay sa'yo ng pera. Hayok na hayok ka sa views, hayok na hayok ka magkaroon ng mabilisang followers, diba? Hayok na hayok kang magkaroon ng napakaraming attention agad-agad at usually, para makuha yun ng ibang tao ng mabilisan, gagawa sila ng mga extreme na bagay. Gaya ng ganito, magpapanggap silang kuhol sa gitna ng napaka-traffic na bansa o kaya naman susunugin nila yung sarili nila. Yun lang naman yung hindi ko gusto, no, sa pagiging money-centered ng lahat ng bagay na to. Ikaw na mismo nagsabi na kahirapan kaya nila nagagawa yan. So anong issue mo? Ito yung issue ko, pre, na posibleng gumawa ng katangahan o kaya naman, harmful na bagay yung mga tao para sa hindi sustainable na source of fame nila. Dahil hindi pasok sa panlasa mo kaya tatawagin mo silang katangahan. Yes, katangahan yung iba, no? Kasi hindi na pinag-iisipan. I mean, iulitin ko, ayoko sa kanila pero napaka-easy mag-skip at block na mga ganyan. Yes, napaka-easy rin naman i-block ng content ko, di ba? Pero hindi mo napigilang mag-komento, di ba? Pag nakakita ka ng bagay na hindi mo natripan, gaya ng video ko, ikaw, napa-comment ka.
So bakit mo ako pinipigilan sa bagay na ginagawa mo rin? And bakit yung mga small fish lang yung tinitira mo? Tirahin mo yung Toro Fam, yung Team Payaman, si Nico David. Tol, sa mga sinabi mo, no, kung matagal ka na naka-follow sa page ko, alam mong matagal ko na napapasaringan yung iba't ibang mga tao na yan. Well, anyway, yun lang naman yung video na to mga pre. Sheesh.